Pinakamahal na bag sa bagong koleksyon. Ginawang puro sa kamay, nagkakahalaga ng 1,000,000. Dekalidad na naka-customize na jacket, limitadong edisyon. Nagkakahalaga ng 20,000 yuan. Pangmatrikula na lace na bra, ginawa gamit ang kamay. Nagkakahalaga ng 30,000 yuan. Dekalidad na panty, purong cotton ang material. Nagkakahalaga ng 10,000 yuan. Grabe, pati mga panty ko ay dekalidad. Halos kasing halaga ng 2 buwang pagtatrabaho ko sa pagbuhat ng mga bato. Ito ba ang tinatawag na mundo ng mga mayaman? 20 milyon para bilhin ang iyong porselanang bote. Payag ka ba o hindi? Ito si MS, siya. Ang natitirang kalahati ng plum blossom na bote. Nasa bahay niya nakatago. Kaya, mas mataas kaysa sa market value. Binibili sa 2 ulit ng halaga. Kaya nga sinabi ko, dumating ka sa tamang oras. Kaya pala, ang kalahati ng mismong plum blossom na bote, nasa mga kamay niya. Dahil kailangan ito agad ni MS, siya. At nagbigay pa ng presyong mas mataas kaysa sa market value. Mas higit pa sa doble ng halaga. Kung hindi ako papayag, hindi ba ako magiging tanga niyan? 20 milyon. Naipadala ko na sa'yo. Ngayon, akin na ang bote na ito. Master Chen, dahil nasa akin na ang porselana, aalis na muna ako. Sige, mabuti. Ingat, Mr. Siya. 2 milyon. Kahit magtrabaho ako ng ilang dekada, hindi ko pa rin kikitain ang ganitong halaga ng pera. Isa ka ng milyonaryo. Parang hindi pa rin totoo sa akin. Ay, Xiao Wang. 2 beses kang nagbenta sa isang araw ng porselanang napakamahal ang halaga. Pwede bang magtanong ako? Ang mga bagay na ito, saan mo nakuha ang mga ito? Tinitingnan mo ba ang kakayahan ko? Kaso medyo masyadong mabilis yata. Ang mga bagay na ito, galing lahat sa kabila, sa lumang tindahan ng antik. Nakuha ko ng mura. Hindi ito pang matataas na antas. Magaling na bata, kahit nahalata ang pagsubok ko. Pero ang sagot mo'y napakababaw naman. Kung makakahanap nga sa kabila ng lumang tindahan, ng mga bagay na milyon ang halaga, hindi na ako magpapatakbo ng antique shop. Pero itong batang ito, 2 beses nagbenta sa isang araw. Baka nga may talento siya. Tamang-tama, wala akong apprentice. Kung marunong siya, pwede rin. Pwede kitang kunin bilang apprentice. Kung wala kang ibang gagawin, Shandashi, aalis na muna ako. Nang kababalik ko lang, narinig ko na may dumating na batch sa kabilang kalye. Mga raw materials na dinala mula Myanmar. Baka sakaling kumita ng malaki. Uy, Xiao Wang. Sandali, may isa pa akong mahalagang bagay dito. Xiaoya, kung makita mo lang ang kasaysayan at halaga nito, bibigyan kita ng 1 milyon. Totoo. Oo, 1 milyon, ibibigay ko agad sa'yo. Ito ay Yuan Dynasty na blue and white glaze mula sa palasyo. Ang halaga nito ngayon ay 10 milyon. Kung tama ang pagkakita mo, bata, bibigyan kita ng 1 milyon. Ipapaubaya ko ito bilang pang-welcome sa apprentice. Kung hindi mo ito makita ng tama, sumunod ka na lang sa akin, at mag-aral ka ng ilang taon. Pangalan ng bagay. Replika mula sa panahon ng Republikang Chino. Yuan Dynasty na blue and white glaze mula sa palasyo. Ang totoong halaga ay 1,000 yuan. Bakas ng pekeng paggawa. Mayroon sa loob ng bibig ng bote. Manipis na bakas ng pagpolish. Makikita ang maliit na bitak sa loob na pinagdikitang bahagi. Peking bagay pala ito. Pero, tingnan mo ang ekspresyon ni Chen Dashi. Parang dapat paniwalaan na totoo. Ano sa tingin mo? Hindi halata. Pwedeng hawakan ng kamay. Master Chen, kung sasabihin ko na peke ang bote na ito, hindi ka magagalit, di ba? Peke. Sinasabi mo na peke ito. Ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Talagang hindi napansin ni Master Chen. Pero hindi naman nakapagtataka. Ang pagkakapeke dito ay napakahusay. Hindi ito mapapansin ng karaniwang tao. Kung wala akong tulong ng sistema, posibleng kahit mag-aral ng buong buhay ay hindi pa rin mapapansin. Mas mabuti sigurong huwag sabihin ang katotohanan. Sa huli, makakasakit ito sa damdamin ng iba. Master Chen, nagbibiro lang ako. May gagawin pa ako. Aalis na muna ako. Hoy. Sa araw na ito, ikaw dapat. Hindi pwedeng walang magandang paliwanag. Hindi ka pwedeng umalis. Master Chen, hindi ba ito? Medyo pinipilit mo yata ako. Kailangan mo lang sabihin ng eksakto kung saan peke ang bote na ito. HMM. Bibigyan kita ng 1 milyon. Hoy, Master Chen. Mag-usap muna tayo tungkol dito. Kung sasabihin ko ito, hindi ka pwedeng magalit, ha?
Haha, huwag kang mag-alala. Nagpalipat-lipat ako sa industriya ng mga anti-gum bagay ng ilang dekada. Anong malalaking unos ang hindi ko pa nararanasan? Ang simpleng maliit na porselanang bote na ito. Paano ako magagalit dito? Bata, ginagawa mo ito para makuha ang aking pansin. O baka naman mali ang tingin mo. Ang porselanang may asul na bulaklak na mula sa loob ng palasyo noong Yuan Dynasty. Hindi ito maaaring maging peke. Ginoong Chen, ito ay mula sa Yuan Dynasty. Isang bote ng porselana na may asul na bulaklak mula sa palasyo. Kung totoo man ito, ang pinakamababang halaga nito ay lampas 10 milyon. Bata, huwag mo itong hawakan. Base lamang sa paningin, makikita mo ito. May kaunti kang mata sa detalye. Pero, peke ito. Ganap na peke. Walang duda. Peke ito. Ano ang sinabi mo? Ganap na peke. Oy, Xiao Wang, kailangan mong ipaliwanag ang dahilan. Saan ito naging peke? Una, Ginoong Chen, ang problema sa bote na ito ay nasa bibig ng bote, lalo na ang mga linya sa loob ng bote. Maaari mo itong madama. Ang mga linya ay buo, pantay at makinis. Akma ito sa katangian ng sining noong Yuan Dynasty. May problema ba? Ginoong Chen, suriin mo ito ng maigi. Ang mga linyang ito ba'y masyadong matigas? Napakalinaw ng mga sulok nito. Oo, tama. Medyo matigas nga. Pero, maliwanag na ito ay nagmula sa gawa ng isang maestro sa sining. Kaya ganito kasarap ang pagkakaukit. Ito. May problema ba dito? Kung isa o dalawang linya lang. Sige, maari nang palampasin. Pero kung ang buong linya ay ganito, aba, talagang may problema na. Maliwanag na ito ay ukit gamit ang matigas na panulat. May ganitong teknolohiyang panulat ba noong panahon ng Yuan? Totoo. Walang teknolohiyang ukit gamit ang matigas na panulat noong panahon ng Yuan. Pero, base lang sa puntong ito, parang masyado yatang Padalas Delos ang hatol. Ginoong Chen, maaari kang tumingin pa sa ilalim ng bote. Sa ilalim ng bote, damhin mo. Kaya ko nasabi, walang dadang peke ito. Pero hindi rin naman yata ito gawa ng modernong panahon. Marahil ito ay mula noong panahon ng Republika. Ginoong Chen, ayos ka lang ba? Ginoong Chen, ang pagkabasag mo nito, napakaaksaya. Kahit peke pa ito, mahalaga pa rin ito ng mahigit 1,000. 1,000 piso. Ang mahal naman. Ako, isang matanda, gumastos ng 10 milyon para bilhin ito. At sa huli nagkamali pa ng tingin. Master Chen, ano ang nangyari sa'yo? Hindi pwede. Hindi ko talaga pwedeng hayaan ang batang ito na mapansin na nagkamali ako sa paghuhusga. Kung hindi, nakakahiya ito ng sobra-sobra. Walang problema. Nag-eehersisyo ako kamakailan. Nakikita mo na peke ito, na nangangahulugang ang mata mo, ay halos kasing galing na nang sa akin. Pero huwag kang maging mayabang. Master Chen, huwag kang mag-alala. Kailangan ko pa rin mag-aral ng mas marami. Umabot na ng 1 milyong yuan ang iyong account. Kumita ng 1 milyon ng ganito kadali. Ang dali namang kumita ng pera. Xiao Wang, hindi ba sabi mo may gagawin ka pa? Pwede ka nang umalis. Master Chen, matutulungan pa kita. Suriin ang ibang mga bagay. Sa susunod, bigyan mo na lang ako ng 50,000. Master Chen, babalik na lang ako sa susunod. Umalis na ako. Pa, umalis na ba siya? Xiao, matanda na si ama. Nagkamali na sa paghuhusga. At napansin pa ito ng nakababatang henerasyon. Napahiya talaga siya ng husto. Wang Ziyuan. Ganun ba siya kagaling? Hi, mabuti na lang mabilis akong nakaalis. Kung nalaman ni Master Chen na nakita ko agad na akala niya totoo ito, di niya mapapanindigan ang kanyang reputasyon. Hindi niya ako maaaring patayin. Dapat kong silipin ang kalapit na kalye ng pagsusugal sa bato. Noong nakaraan, masyado akong abala sa paghahanap ng mga natatangi sa anti-gang lungsod. Hindi ko pa lubusang napag-usapan tungkol sa larangan ng pagsusugal sa bato. Ang halaga ng birhen na bato mula Myanmar ay 10 piraso. Ang halaga ng birhen na bato mula sa Minahan ay 1 piraso. Mukhang hindi ko kayang
Tingnan ang loob ng bato mula sa labas. Kaya ko lang tansyahin mula sa panlabas. Ang kabuuang halaga nito. Ngunit sapat na ito. Ang iba ay nagsusugal sa birhen na bato. Isang hiwa, maaaring maghirap o yumaman. Ngunit ako, puro kita lang. Sigurado, hindi ako malulugi. Birhen na bato mula Myanmar. Nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Grabe, birhen na bato na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Boss, magkano itong rose stone na ito? Ay nako, ikaw pala. Hindi ba ikaw yung nasa shop ko kaninang umaga? Ikaw ba yung bumili ng antik kanina? Oo nga. Bakit ka naman lumipat sa negosyo ng pagsusugal sa bato? Hindi ba ito Myanmar? Na may bagong magandang material ngayon. Mas kumikita ang pagsusugal sa bato ngayon. Kaya nandito ako. Mga dati na kitang kliyente. Bigyan mo naman ako ng totoong presyo. Pare, ang puhunan ko sa material na ito ay 5,000. Ibenta ko sa'yo ng 5,000. Gusto mo ba? Aba, hindi mo naman yata ako tinuturing na kaibigan. Sa labas, yung mga stall, na may katulad na klase ng rose stone, nakataglang ng 2 o 3,000. Pero ikaw agad 5,000 ang sinisingil. Inaakala mo bang tanga ko? Rose stone mula Myanmar. Halaga, 10,000. Rose stone mula Myanmar. Halaga, 6,000. Rose stone mula sa minahan. Halaga, 1,000,000. Grabe, 1,000,000. Sabi mo, katulad lang ng bato sa ibang tao. Nasa 1 o 2,000 lang ang halaga. Kilala kita. Kaya ako pumunta rito para bumili. Pero tinaasan mo pa ang presyo para sa akin. Mukhang hindi yata tama yan. Ha ha ha. Pare, sa panahon ngayon, mahirap na ang negosyo. Ganito na lang. Kukunin ko ang 2 batong ito. Magbibigay ako ng 50,000 para masimulan ang negosyo mo. Ano sa tingin mo? Kasunduan. Oy, kapatid. Para sa'yo, kapatid. Gusto mo bang suriin ang bato dito mismo? Mayroon akong makinang pangsuri ng bato. Libre kong gagawin para sa'yo. Sige, dito na lang natin suriin. Oo nga, mas mabuti dito. Kung may magandang ang lumabas na materyales, may mag-aalok agad dito mismo. Mabebenta agad at hindi na problemayan. Isa na namang gustong yumaman agad ng mabilisan. Sa tingin ko sa batong ito, 70% basura ito. Ang gaspang ng ibabaw nito. Ang taong ito, marunong ba ito sa pagsusuri ng bato? Ang ibabaw ng 2 batong ito ay magaspang. At ang hugis ay hindi rin regular. Tipikal na basurang bato ito. Walang kahit anong palatandaan ng magandang materyales. May lumabas. Totoo, may lumabas. Paano nangyari iyon? Sa ganitong klaseng bato, may magandang lumabas. Napakagandang uri ng bingo, jade dito. Tingnan mo ang kulay nito. Ang kakinisan ng ibabaw, walang bitak. Isa ito sa pinakamagandang klase. Ang halaga nito, hindi bababa sa 4 na milyon. Asan pa ang iba niyan? Tunay na obra maestra ito. Nasa likod pa ang isa pang piraso. Hindi ito posible. Ang ganitong klase ng hilaw na bato na walang palatandaan ng magandang laman. Talagang may nakuha mula rito. Isang dekalidad na uri ng bingo. Ang pirasong ito ng dekalidad na bingo, jade. Magbibigay ako ng 4 na milyon. Ibebenta mo ba? 4 na milyon. Diyos ko, hindi pa ako nakakakita ng ganito karaming pera. Mga kababayan, huwag kayong mag-alala. Hindi ba may natitira pa? Isang hilaw na bato ang hindi pa nabubuksan. Ang pirasong ito, buksan na rin natin. Sige. Tara na. Ang una, inaamin kong nagkamali ako ng tingin. Pero ang pangalawa, sa magaspang na ibabaw at linya nito, walang forma. Imposibleng may magandang makuha rito. May nakuha na naman. Ito ay jade na Emperor Green. Diyos ko, talagang Emperor Green, ito. Ang kulay na ito, ang kalidad na ito. Tingnan ang laki nito. Pinakamababa, nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Nakakagulat na may halaga itong 12:05. Isang 10 milyong halaga ng dekalidad na Emperor Green. Ang taong ito, ang kaalaman niya sa pagsusuri ng mga bato ay napakalalim. Isa siyang bihirang talento.
Mga kababayan, ngayon ay maaari na kayong magbigay ng inyong alok. Ang may pinakamataas na suhol ang makakakuha nito, ang Imperial Green Jade. Sa totoo lang, bihira itong makita. Lalong higit pa, ang napakahirap matagpo ang napakagandang klase nito. Itong 2 piraso ng Jade. Mag-aalok ako ng 12 milyong piso. 12 milyon para makabili ng 2. Nananaginip ka yata. Mag-aalok ako ng 14 na milyong piso. Hindi ko akalaing mas malaki ang kita sa Jade kaysa sa lumang anti-gang gamit. Madaling-madali lang kumita ng higit sa 10 milyon. Noong naghihirap pa ako at nagtatrabaho bilang kargador. Kahit sa panaginip hindi ko aakalain ito. Hindi ko alam kung itong 2 ito ay maibebenta ng 20 milyon. 15 milyon. Mag-aalok ako ng 15 milyon. Talagang totoo nga. Ito na ang pinakamataas na presyo. 20 milyon kasi. Malamang mas malaki pa kaysa sa 2 ito. Ang halaga na dala ng hilaw na bato. Pero, mas mataas pa rin ito kaysa sa aktual na puhunan ko. Sige, dahil ganito na ang sitwasyon. Itong 2 hilaw na batong ito, mag-aalok ako ng 20 milyon. Hindi ba ito yung kanina sa babae mula sa Treasure Pavilion? Lumipat na siya. Halatang galante siya. Sige, kung ganun, itong 2 bato, sa'yo na ito. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. May talagang gumastos ng 20 milyon para bilhin ang 2 batong ito. Napakaluho naman ito. 20 milyon. Ang presyong ito ay lubos ng mas mataas sa tunay na halaga ng mga batong ito. Ginoong Wang, sumama ka muna sa akin saglit. Ano sa tingin mo? Malalaman mo kapag sumama ka. Binibining siya, may kailangan po ba kayo? Bakit? Bakit ang layo sa akin ni Ginoong Wang? Binibining siya, pwede mo na bang sabihin ngayon? Ginoong Wang, sa tingin mo, maganda ba ako? Patay na. Gumastos siya ng 20 milyon. Hindi kaya dahil gusto niya ako. Xia Yushen, Pangulo ng Xia Group, kabuoang halaga, 79 milyon pataas, kasarian, babae, hilig, lalaki, ugali, dominante at matatag, espesyal na hilig, gusto ng sapilitan, kagustuhan sa pananamit, mahilig sa lace, puntos sa itsura, 70%. Gusto ng sapilitan, mahilig magsuot ng lace. Ano bang sinasabi nito? Sagutin mo ako. Maganda ba ako? Patay. Sabi ng sistema, gusto niya ng sapilitan. Ngayon, hindi kaya ako. Pinipilit na lang ba? Pero tinitingnan ko ang hitsura niya. Mukhang di naman ako lugi. Maganda, maganda, maganda. Siyempre maganda. Ayos na yan. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Magtrabaho sa ilalim ko. Taunang sweldo ng 10 milyon. Papayag ka ba? Ha? Hindi. Kanina lang. Ganito. Ganito na naman. Hindi kaya. Ginagawa mo ang lahat ng ito para lang pilitin akong magtrabaho. Oo nga, kayo mga lalaki, hindi ba gusto niyo na sa ilalim ng magagandang babae? Magtrabaho. Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Hindi ba ito maganda? Inaamin ko, maganda ka. Pero paumanhin. Ayoko talaga. Magtrabaho sa ilalim mo. Falem. Grabe, tinanggihan niya ako. Medyo interesante. Mr. Xia, auction ng Feng Sheng. Kakapadala lang ng imbitasyon. Tinanong kong sa loob ng 2 araw. Makakapunta kayo para dumalo. Sabihin mo sa kanila, pupunta ako.
Ang babaeng ito, gusto niya akong magpagamit para sa kanya. HMPH. Imposible. May sistema ako. Isang araw lang, milyonaryo na ako. Binibigyan mo naman ng tao ng sweldo ng 10 milyon. Tanga lang ang magpapagol para sa'yo. Kung may oras pa, mas mabuti pa sigurong maglaro na lang ako ng sugal sa bato. O kaya maghanap ng mga kayamanan. Narinig ko lang kanina na may nagsabi, sa Feng Sheng Auction Hall, magpapalabas sila ng bihirang mga anti-gang bagay ngayong mga araw. Sakto, nasa kamay ko. May ilan pang produkto mula sa bundok. Pwedeng ipadala sa auction silang lahat. Malay mo may benta iyon. Sa mas mataas na halaga. Gawin na lang natin iyan. Bata ka. Bulag ka ba? Isa itong anti-gang bagay na halagang milyon. Pero nabasag mo ito. Mga piraso ng porcelain na may disenyo. Modernong mga likhang sining. Halaga lang niyan ay 10 yuan. Modernong likhang sining lang itong dala nyo. Porcelain na may disenyo para lang manggoyo sa akin. Akala nyo ba hindi ako tatawag ng pulis? Boss, ang kapatid ko kasi, hindi siya ganoon kagaling magsalita, pero kakatapak pa lang namin sa lungsod. Nabasag agad namin ang isang porcelain na may disenyo. Hindi iyon magandang tanda. Paano kaya? Maglabas na lang kayo ng 100,000 o 80,000. Bilhin nyo na lang ito. Ha ha ha. Itong porcelain na may disenyo mo, 10 yuan lang ang pinakamataas na halaga niyan. Akala mo ba masyado akong utu-uto? Pabayaan na lang natin ang pulis ang humawak nito. Kuya, hayaan mo siyang magalit. Isa itong anti-gang bagay na milyon ang halaga. Siya, tumahimik ka. Ang ginoong ito ay isang dalubhasa. Isang dalubhasa pala. Boss, kakadating lang namin dito sa lungsod. Wala pa talaga kaming masyadong negosyo. Kung ganoon. Tingnan niyo po, mga lumang gamit lang ang lahat ng ito. Kung magugustuhan niyo po, ibibigay namin ito sa pinakamababang presyo. Bagay, lalagyan ng panulat, kategorya, makabagong sining, halaga, 5 yuan. Bagay, banga na yari sa luwad, kategorya, makabagong sining, halaga, 15 yuan. Karaniwan lang talaga, wala man lang kahit isang bagay mula sa panahon ng Republika ng China. Bagay, Bateng Changkyu, kategorya, maagang panahon ni Qianlong sa dinastiyang Qing, Yutianong Pugon. Jade na ginto. Halaga, 100 milyong yuan. Magkano? 100 milyon. Grabe, may mahalagang bagay pala talaga rito. Isang porselanang banga na kasing halaga ng isang maliit na layunin sa negosyo. Hayaan mong dalhin ng dalawang ito ang mga bagay gamit ang sako. Ikaw na bulag at walang pakialam. Bilisin mo at humingi ka ng pasensya sa boss. Humingi ng tawad. Dali. Patawad po, Ginoo. Hindi pwede. Kailangan kong magpigil. Hindi ko dapat hayaan ang dalawang ito na malaman ang tunay na halaga ng porselanang banga. Dahil humingi na sila ng tawad. Ako naman ay hindi Iris Yonal. Kakadating niyo pa lang dito sa lungsod. Talagang hindi ito madali. Sakto, kabubukas ko lang ng isang restaurant. Kailangan ko ng mga dekorasyong ganito para palamutian. Ang mga lumang bagay na ito, bibilhin ko lahat. Oh, boss, totoo ba? Ang bait mo naman. Ay, nako, ganito na lang. Tingnan ninyo itong mga bagay na ito. Magkano ninyo balak ibenta? Boss, ang mga ito ay galing sa bahay namin. Puro lumang bagay ang mga ito. Paano kaya kung 20,000? 20,000. Kunin mo na lahat. Kahit na napakamura nito, para sa modernong dekorasyon, masyado pa rin itong mahal. Maliwanag na sinusubukan ako. Kung agad akong papayag, baka magduda ang kabilang panig. Itong mga dekorasyon ninyo, pawang modernong bagay. Bibigyan ko kayo ng 2,000 lang. Kung ayaw ninyo, edi huwag na lang. Ha ha ha, boss. Boss, 2,000. Sige, benta na. Ha ha ha, i-scan ko na ang payment. Ha ha. Naipadala ko na ang pera. Akin na ang mga bagay na ito. Sandali. Napansin kaya ng kabilang panig.
Boss, kung mahilig kayo sa lumang bagay, maaari ninyo kaming kontaken. Mayroon pa kaming ibang mga bagay sa bahay. Ibibigay namin sa inyo ang pinakamababang presyo. Sige, sa tamang panahon, tatawagan kita. Ingat sa pag-alis. Kaya ba, ang mga ninuno ng dalawang ito ay mga tao sa palasyo o may sinaunang libingan sa kanilang lumang tahanan. Kahit ano paman, pupuntahan ko yun kapag may oras ako. Malay mo, makahanap pa ako ng mga kayamanan tulad ng bote ng langit. Tamang-tama ito para sa Feng Sheng. Isang nangungunang auction. Hindi makakuha ng bagay na makakapukaw ng atensyon. Itong bote ng langit, dumating ito sa tamang oras. Bukod dito, ang ganitong uri ng bagay mula sa kill ni Emperor Qianlong. Sa auction, kahit maglangad ng maliit na layunin, hindi imposible. Ginoong Wang, kung mayroon kang anumang bagay na nais ipanegosyo sa auction sa Feng Sheng para i-auction, sabihin mo agad. Ang aming Feng Sheng auction, bilang isang nangungunang auction, ay hindi mag-auction ng mga bagay na mas mababa sa 1 milyon ng halaga. Dapat alam mo ito, Ginoong Wang. Oo, alam ko. Tingnan mo ito. Isang snuff bottle na may ukit na dragon mula sa panahon ni Kangxi ng Qing Dynasty. Ang halaga nito sa merkado ay hindi bababa sa 2 milyon. Itong Lingzi. Batay sa taon. Isa rin itong bagay na aabot sa milyon ng halaga. Meron pa itong isa. Qinghua porcelain ng huling panahon ng Qing na gawa sa opisyal na kiln. Grabe. Tinatayang nasa 3 milyon ang halaga nito. Ginoong Wang, kung ilalagay ninyo ang lahat ng mga ito sa aming Feng Sheng auction upang ipa-auction, ang iba ay kumukuha ng 15% na komisyon. Kami, ibababa namin ito sa 10% para sa inyo. Bukod pa rito, gagawin namin kayong permanenteng VIP member ng Feng Sheng Group. Upang maging permanenteng miyembro ng VIP, magkakaroon kayo ng pribilehiyo na malaman ng maaga ang mga item na ia-auction. Salamat sa iyo, Manager Wang. Gusto kong malaman kung anong klaseng mga bagay ang maaaring maging highlight ng Feng Sheng auction. Ginoong Wang, huwag kayong magbiro. Ang mga bagay na magiging highlight sa auction namin, ang mga ito ay kailangang maging pangunahing atraksyon. Kailangan, hindi bababasa. 10 milyong halaga, mga bihirang kayamanan na nagkakahalaga ng higit pa sa iyon. Ang mga bagay ninyo, kahit na mataas ang kabuuang halaga. Pero, kung gustong gawing highlight sa auction, hindi pa ito umaabot sa ganong level. Ginoong Wang, kahit na ang mga ito, lahat ng mga bagay ninyo, ay may kabuuang halagang higit sa 10 milyon. Pero, hindi ito ayon sa patakaran. Manager Wang, naalala ko, may mga taong nagbebenta ng mga bagay na umaabot sa higit 10 milyon. Pwede na silang maging bahagi ng inyong prestihiyosong Black Gold na miyembro. Hindi lang sila may karapatang malaman ang mga detalye ng auction. Mayroon din silang karapatang bumili ng mas maaga. At saka, matutugunan din ito ang Black Gold na miyembro. Sa isang pagkakataon, pwedeng maghanap tungkol sa kahit anong impormasyon ng mga bagay. Tama ba? Tama. Mukhang alam na alam ni Ginoong Wang. Pero, ito ay para lang sa mga bagay na may halagang higit 50 milyon. Saka lamang ito posible. Bukod pa rito, ang Black Gold na miyembro, ang panahon ng paghawak ng Black Gold card,
ay hindi lalampas ng 1 taon. Sa ngayon, sa aming kumpanya, ang mga may hawak ng Black Gold Card ay hindi lalampas sa 3. Ako ay nagkamit ng kakayahan mula sa kristal na iyon, isang hindi kilalang kristal. Sa pamamagitan nito ay nagkaroon ako ng kakayahang tumingin sa lahat ng bagay. Kung magkakaroon pa ako ng isa pang kristal, maaaring ang aking mga mata ay mag-evolve pa muli at maging bahagi ng kumpanya ng Feng Sheng bilang isa sa kanilang Black Gold na miyembro. Maaaring malaman ko ang impormasyon tungkol sa lokasyon ng kristal na iyon. Ginoong Wang, kung wala ka ng iba pang na ipapamigay sa auction, ilalagay ko na ito sa tala at imbakan. Ay, sandali, mayroon pa akong isang bagay dito. Ito ay na may halaga ng 1 bilyon. Qing Dynasty Official Kiln Celestial Globe Vase. President Xia, ang inyong pwesto ay handa na. Pakidiretso po dito. Hindi ito pagmamayari ng Xia Group. President Xia, bakit siya nandito? Hindi na kailangan. Mukhang ang highlight ng auction na ito ay tiyak, hindi pangkaraniwan. 是他呀，他来了，谁呀？这是？你不知道吗？他只是。President Xia, ang galing naman ng pagkakataon. Pumunta ka rin sa auction. Bakit? Nagulat ka bang makita ko? Parang takot ka sa akin. Paano mangyayari iyon? Diyos ko, sino ang lalaking iyon? President Xia. Talagang siya mismo ang umupo sa tabi niya. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang malamig na parang yelo na si President Xia. Talagang ninitian siya. Ang taong ito, mukhang may napakalaking koneksyon siya. Noong tinanggihan niya ako noon, hindi ba't napakaprangka niya? Pero ngayon, parang natatakot naman siya. Grabe! Nakalimutan ko ang tungkol sa babaeng ito, na ang hilig niya ay gusto niyang igiit ang kanyang gusto. President Xia, ito, pampublikong lugar ito. Hindi yata tama. Paano kaya kung kayo na lang ang lumayo sa akin? Hindi ako. Ang babaeng ito, hindi naman siguro totoo na gusto niyang dito mismo gawin ang kung ano sa akin. Nakikita ko ang kaba sa mukha mo. Akala mo ba talaga lalamunin kita? Wala kaming nakita. Oo nga. Maganda ang panahon ngayon, di ba? Kumusta? Kampante ka na ba ngayon? Sa totoo lang, hindi kita gaanong mapagkakatiwalaan. Ate, ubo-ubo. Ginoong Xia. Hindi ko alam kung ba't kayo nandito sa auction ngayon. Huwag mo akong tawaging Ginoong Xia. Ang pangalan ko ay Xia Yushen. Pwede mo akong tawaging Yushen. Hindi yata tama yan. Oo. Yushen. Ayan, tama na yan. Ang totoo, wala akong interes sa mga ganitong auction. Hindi talaga ako interesado. Pero kahapon lang ako nakatanggap ng balita. Sinabi na ang highlight ng auction na ito ay isang bagay, isang bihirang obra maestra na mahirap mahanap. Kapag ganitong bagay ang pinag-uusapan, syempre, hindi ko ito palalampasin. Obra maestra. Baka ito nga ang iyong inilabas ko, ang Celestial Vase. Tama, ang husay mo sa pagsusuri ng mga alahas. Kapag may umakyat na item, tulungan mo muna akong suriin ito. Ang mga item dito sa Feng Sheng Auction House, kailangan pa bang muling suriin? Sa normal na kalagayan, hindi na kailangan. Pero kung ang presyo ay lampas sa 1 bilyon, mas mabuti nang mag-ingat. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibiguin ng walang dahilan. Kahit sa huli ay bibilhin o hindi, may 1 milyon sa card na ito. Ito ang bayad mo para sa pagsusuri. Grabe, parang sinasabi lang niya na 100 piso ang 1 milyon. Ang mundo ng mayayaman. Talagang hindi ko ma-imagine. Kung ganoon, hindi na ako magpapakahiya.
Magandang hapon po sa inyong lahat, mga panauhing pandangal. Ang masaganang autumn auction na ito ay opisyal nang nagsisimula ngayon. Unang item na ia-auction, mula sa panahon ng Kanzi sa dinastiyang Qing. Isang snuff bottle na gawa sa enamel na may ukit na dragon. Sinuri ng mga eksperto. Walang duda na ito ay orihinal. Panimulang bid ay 1,000,000. Bawat dagdag na bid ay hindi bababa sa 100,000. Magbibid ako ng 1,000,000 at 200,000. Itong snuff bottle mula sa Kanzi era. Matagal ko nang pinagnanasaan ito. 1,000,000 at 500,000. 2,000,000. Wow, may nagbid pa ng 2,000,000. Oo, mukhang 2,000,000 na ang pinakamataas. Totoo ba? Oo. 2,000,000 at 500,000. 2,000,000 at 500,000. 还有人加价，有钱没花的。 2,000,000 at 500,000 na. May magdadagdag pa ba ng bid? 2,000,000 at 500,000. Unang tawag. Dalawang tawag. 3 beses. Napirmahan na ang kasunduan. Binabati kita, Boss Sia. Nakuha mo ang unang gantimpala. 恭喜恭喜，太厉害了，真了不得。 Yushen. Tungkol doon sa botelyang iyon ng pulbos ng tabako. Pinakamataas na presyo ay 2,000,000. Lumampas ng 500,000. Hindi ba lugi na ito? Ang dahilan kung bakit gusto ko ang mga lumang bagay na ito ay dahil sa kasalukuyan. Ang natira sa akin ay pera na lamang. Naiintindihan mo ba? Grabe, pera na lamang ang natitira. Ito ba'y sinasabi ng normal na tao? Maaari bang sabihin ito? Ang pangalawang item sa auction, Yuan Dynasty Datong Yuan Bao. Malinaw ang ukit ng mga titik. May natural na patina ng katandaan. Tunay na bihirang makita. Panimulang presyo ay 500,000. Ano sa tingin mo dito? Bagay. Datong Yuan Bao. Panahon. Panahon ng Yuan Dynasty. Kasalukuyang halaga. 2,000,000 yuan. Totoo ito. Halaga sa merkado. Pinakamataas na 2,000,000. Kapag mas mataas pa, lugi na. 嘿，这个你家吗？要不起，我家。这个我想要。这青这个好看，这个好看。这些人 Hindi pa kasama ang Celestial Sphere Vase. Sa komisyon pa lang ng ilan sa mga naunang item. Kumita na ako ng higit sa 20,000,000. Mga ginoo at ginang. Sa susunod ay, ang pinakahuling mahalagang piraso ng auction na ito. Qing Dynasty Qianlong Imperial Kiln Pastel Hollow Out. 1,000 bulaklak, nag-aalay ng swerte. Celestial Sphere Vase. Qianlong Imperial Kiln Pastel Celestial Sphere Vase. Ito ay tunay na bagay. Ayon sa aking nalalaman, hindi ba isa lang ang natitira sa mundo? Diyos ko, kahit wala akong mabili ngayon, ang makita ko ito sa sarili kong mga mata. Sulit na para sa akin. Ang palayok na celestial na ito, gagawin ko ang lahat para makuha ito. Pagkakaibigan o koneksyon, totoo ba ito? Walang kwenta o walang sense. Ang bagay na mula sa aking sistema, paano ito magiging peke pa? Sigurado at tunay. Sige, kung ganoon, ang palayok na celestial na ito, kukunin ko na ito. Mukhang, hindi na makapaghintay ang mga panauhin. Qianlong Imperial Kiln Pastel Porcelain. Bukas na disenyo ng celestial na palayok. Panimulang presyo ay 50,000,000. Bawat pagtaas ng presyo, hindi bababa sa kalahating milyon. Pagsubasta, magsisimula na ngayon. Mr. Per Megasecond, Sia. Pasensya na. Ang mahalagang bagay na ito, hindi ko ito kayang ipasa. 55,000,000 ang aking alok. Matandang Zhang. Hindi ito oras para maging magalang. 60,000,000 ang aking alok. Grabe, 5,000,000 agad ang itinaas. Mukhang malaking tubo ang makukuha ko ngayon. 60,000,000 lang para makuha ang celestial na palayok. Panaginip lang yan. Ang alok ko ay 65,000,000. 70,000,000. 75,000,000. 80,000,000. Ay.
Tingnan nyo, itong laban ng mga Diyos. Tingin na lang tayo siguro. Sige na nga, tayo. Ang makasaksi ng pagbibenta ng pambansang kayamanan. Sulit na rin ang pagpunta natin. Magbibigay ako ng 1 bilyon. Ang ganda. Umabot na sa bilyon. Hindi ko alam kung tataas pa. Subukan pa natin. Liu Shen, hindi ka pa ba kumikilos? 1 bilyon at 50 milyon. Dalawang bilyon. 2 bilyon. Nagbigay ng presyo si Mr. Xia, 2 bilyon. Sino pa ang gusto magtaas? 2 bilyon. Mukhang nakatakda ng manalo si Mr. Xia. Hindi ko na ipapahiya ang sarili ko. Oo nga, oo nga. Diyos ko, 2 bilyon. Ang buong halaga ng kumpanya ko. Ganito lang talaga. Tunay na karapat-dapat bilang presidente ng Xia Group. Napaka-powerful. Oo nga. Napaka-powerful. Pag-iilaw sa langit. Ang ibig sabihin nito ay tiyak na ang panalo. Ang karisma. Ay nako. 2 bilyon. Tingnan ang determinasyon ni Mr. Xia. Buti na lang, hindi ko na ipahiya ang sarili ko. Ay nako. 2 bilyon, unang beses. 2 bilyon, pangalawang beses. 2 bilyon, pangatlong beses. Sold. Congratulations, Mr. Xia. Sa presyong 2 bilyon, nabili ang bihirang kayamanang ito. Qing Dynasty Qianlong Imperial Kiln Pastel Hollow Design. Ang Wanhua Xian Rui Chang Qiuping. Napakahusay talaga. Ang ganda ng bateng ito. Oo nga, oo nga. Salamat sa lahat ng mga panauhin sa pagdalo. Tapos na ang auction na ito. 走了，走吧，走吧。结束了。怎么样？戒指有没有喜欢的呀？就是啊。 Kumusta? Ngayon ba, nagsisisi ka pa? Hindi ka sama-sama sa akin. Nako, 2 bilyon. Kahit tanggalin ang bayad sa serbisyo, may higit 1 bilyon at 800 milyong natira. Yumaman na. Ang ganda. Gumastos ako ng 2 bilyon. Bakit ka natutuwa? Hindi ba't ako ay nakuha ko para sa'yo? Kaya natuwa ako. Mas tama na yan. Mr. Xia, ang koleksyon na nakuha mo, maayos na inilagay sa lugar ng VIP security. Maaari mo nang kunin anumang oras. Kung hindi ka pa handa, maaari rin naming i-arrange ang mga security personnel para ihatid dito sa bahay mo. Hindi na kailangan. May pupunta bukas para kunin ito. Kailangan kong pumunta sa backstage para bayaran ang natitirang balanse ng 2 bilyon. Mr. Xia, kung wala nang iba, mauna na ako. Tumigil ka. Noong nakaraan, tinanggihan mo ako. Ngayon, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para magtrabaho sa Xia Corporation. Tungkol sa benepisyo, ikaw ang magbukas. Yu Zuan, ano ang balak mo? Sa pagkakataong ito, bibigyan kita ng taunang sahod na 1 bilyon. Ganito lang. Ano pa ang gusto mong gawin? Pwede bang sabihin, gusto mo bang ipagawa sa akin? Maglaro ng ganito kalaki. Hindi kaya siya talaga. Target si Xia Yushen. Kalagayan ng emosyon. Mataas. Inaasahan. Pagnanais na masakop. Ano ang ibig sabihin ng mataas na emosyon? Sistema. Hindi mo ba pwedeng ipaliwanag ng mas malinaw? Xia boss. Xia boss. Ito. May tao. Ano? Nanganak ang aso ko. Sige. Uuwi na ako ngayon. Ay. Sige. Ay, Boss Wang. Lalaki o babae ba? Xia, boss. Yun. Pupunta muna ako sa selebrasyon ng unang buwan ng anak. Hindi ba? Ang bilis naman umalis. Ganito ba kalaki ang impluensya ni Xia, boss? Ngayon, wala nang tao. Isa akong disente at seryosong tao. Ginoong Wang. Nandito ka pala.
Akala ko kung bakit ang tagal. Hindi ko makita na pumunta ka sa backstage para kunin ang pondo. Ginoong Wang, kayo ni Sia, boss. Kayong dalawa, ano ito? Wala naman. Pinag-usapan lang namin ni Sia, boss. Mga likhang sining. Ang hinaharap ng pamumuhunan. Ginoong Wang, ito po ang inyong lahat ng pondo mula sa auction na ito. Ang kabuuan ay 2,350,000,000 yuan. Dahil ikaw ang aming VIP Black Gold user. Kaya naman, sa pagkakataong ito, wawalisin na ang bayarin sa serbisyo. Pakisuri na lamang. Ang balanse sa iyong card, 2,350,000,000 yuan. Walang problema. Wala namang issue. Hindi mo na kailangang tingnan. Sapat na sapat. Naniniwala ako sa inyo. Kung ganoon, ako na lang ang hindi na kayo gagambalain. Wang Ziyuan. Si Manager Wang ang mag-aabot sa iyo. Mahigit 2 bilyon. Iyong Changquping vase kanina ay iyo. Tama, ang Changquping vase ay akin. Lubos na salamat, Mr. Sia. Gumastos ng 2 bilyon para bilhin ito. Tungkol naman sa pagiging empleyado mo. Sa trabaho na ito, sa tingin ko, kalimutan na lang. Sanay akong tamad. Wang Ziyuan, puminto ka dyan. 2 beses niya na akong tinanggihan. Pero kaya pa rin niyang agad-agad maglabas ng Changquping vase na ipinagkaloob ni Emperor Qianlong. Wang Ziyuan, sa sarili mo, ilang lihim ba ang iyong itinatago? Pumunta ka at hanapin ang lahat ng impormasyon tungkol sa taong si Wang Ziyuan. Mga detalye tungkol sa kanya. Siyasatin lahat para sa akin. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Mabuti na lang at mabilis akong tumakbo. Kung tumagal pa ako ng konti, ang aking malinis na reputasyon ay baka hindi na maipanatili. 2,350,000,000. Ako ito. Pwede na rin akong ituring na bilyonaryo, di ba? Ganap na akong malaya sa usaping yaman. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng basta maghintay lang. Habang maganda ang swerte ko ngayon, kailangan makakuha ulit ng malaki. Noong nakaraang 2 araw, yung 2 handle na nanloko, sa mga kamay nila, dapat mayroon pa silang gamit. Noong nakaraang 2 araw, yung 2 bata na nanloko, sa mga kamay nila, dapat mayroon pa silang gamit. Sinong tumatawag, kuya? Sino ito? Oy, ako ito. Noong nakaraang beses sa kalsada, ako yung bumili ng mga handicrafts ninyo. Oh, naalala ko na. May kailangan ba, boss? Nagka-problema ba doon sa gamit? Walang problema sa gamit. Magandang maganda. Gusto ko lang tanungin. Sa inyo ba, mayroon pa ba kayong mga kaparehas na handicrafts? Gusto kong bumili ulit ng batch. Ha. Meron, boss. Kahit gaano karami, kaya naming ibigay. Sige, magkita tayo bukas sa isang lugar. Okay, usapan na yan ha. Kita tayo bukas. Narinig ko ang tono niyang parang nagmamadali. Natatakot sigurong tumakas ako. Mukhang nasa kanila. Siguradong may magagandang bagay. At hindi pa nila alam iyon. Siyempre, yung huling beses, yung batang nagbigay ng calling card. Sabi niya na pupunta siya para maghanap. Bibili siya ng mga gamit sa atin. Pangalawa, ano sa tingin mo? Ito, mukhang matalino itong batang ito. Hindi naman siguro. Ang mga gamit natin, itong mga sirang gamit, totoo bang mga anti-gang gamit? TSSs. Paano mangyayari yun? Maliban dun sa maliit na bateng porselana. Naiwan lang yun ni tatay. Yung natira. Hindi ba't sa tambakan lang natin nakuha ang mga sirang gamit na to? Pero pakiramdam ko, may masama pa rin siyang balak.
Wala akong pake kung ano ang iniisip niya. Ang alam ko lang, itong mga sirang gamit natin, maaari nating may benta sa kanya. Ngayon, kailangang matindi ang presyo na ibenta natin sa kanya. Ay, oo nga pala. Pagdating ng oras, kunin natin yung mga gamit ni tatay. Yung mga gamit na tinago niya. Sabay na ibenta natin sa kanya. Ah, kuya, ito. Mga alaala yan ni tatay. Siya, sinabi niya na huwag nating galawin yan. Eh ano kung galawin natin? Sabi na ng matanda, mula raw ito sa libingan ng ibang tao nakuha. Araw-araw na lang niyang parang kayamanan na iniingatan. Pwede kainin, o pwedeng inumin. Ah, mas mabuti pa. Ibenta na lang para mas praktikal. Sige, ganun na lang ang usapan. A2568881 Dragon A2568887. Sir, maestro, magkano? Mula sa lungsod papunta rito, 200. Boss, anong klase ng negosyo ang ginagawa mo? Maliit na kainan lang. Boss, dumating na ang kaibigan ko. Mauna na ako. Sige. Ay, naku, Boss Wang. Pasensya na at napatagal ang hintay. Hindi naman. Kakadating lang. Ang init ng panahon ngayon. Boss Wang, paano naman kaya? Dumiretso na lang tayo sa hotel para mag-usap. Sige, mahalaga ang oras. Diretso na tayo. Tara. Ay, naku, Boss Wang. Pasok po sa loob. Ha ha ha. Boss Wang. Say. Sa inyong dalawa, huwag nyo nang itago yan. Ilabas nyo na ang inyong mga handicrafts. Kapag maganda ang mga bagay, presyo, hindi kayo mawawala sa kita. Boss Wang, ang mga bagay na kailangan mo, nandito lahat. 现代工艺瓷瓶价值20元，现代工艺瓷碗价值1元。 Dinastiyang Yuan, Longquan Celadon Engraved Plate, halaga ay 320,000. Dinastiyang Qing, panahon ni Qianlong, painted enamel on metal, snuff bottle na may Western mother and child design, halaga ay 580,000. Grabe, grabe, ang dami palang totoong bagay dito. Mukhang tama ang hinala ko. Itong dalawang ito, baka mga magnanakaw ng libingan. O di kaya, ang mga ninuno nila ay ganito rin ang ginagawa. Hindi pwede. Kailangan mag-ingat. Huwag na huwag silang dapat hayaan na makakita ng kahit anong hinala. Kung hindi, mahirap na makipag-usap tungkol sa presyo. Ay, Boss Wang, ang mga dalang bagay namin ngayon, boss, ano sa tingin mo? Mas maganda kumpara sa mga nakaraan. Mas mataas ang kalidad. Ayos naman ang pagkakagawa. Magbigay ka na ng presyo. Magkano ang gusto ninyong hingin? Boss Wang, noong nakaraan kasi, nagsimula lang tayo sa pakikipagkaibigan. Ang totoo, kami ng kapatid ko, kailangan talaga ng pera noong panahong iyon. Pero ngayon, hindi na ganoon kamura. Sige, sige, sabihin niyo na kung magkano. Kung okay ang presyo, kukunin ko na kagad. Haha, Boss Wang, napakadiretso mong tao. Lahat ng mga ito ngayon. 10,000. 10,000. Kunin mo na lahat. 10,000. Akala nyo yata kaya nyo akong lokohin. Halatang sinusubukan lang ang presyo. Kapag pumayag ako agad, bigla nilang babaguhin at tataasan ang presyo. Hindi dapat magpadaya. Ay, mukhang kayo. Hindi kayo seryoso sa pagnenegosyo. Sa totoo lang, naawa ako sa inyong magkapatid. Naiisip kong tulungan kayo. Bibili na lang ng ilang dekorasayon para gawing display. Kung ganito ang sitwasyon, paano? Hahanap na lang ako sa iba.
Kuya, tayo. Hindi ba masyado natin tinaasan ang presyo? Mga tao, umalis na sila. 3. Boss Wang, sandali lang. Paano? Meron pa ba kayong gustong sabihin? Boss Wang, pwede pa nating pag-usapan ito. Tama ba? Ang layo ng nilakbay nyo. Huwag kayong magmadaling umalis. Sige, tingnan ko na lang ang mga paninda nyo. Mas maganda ang kalidad kumpara noong nakaraan. Tataasan ko ang alok ko sa inyo. 5,000. Mga anong ito? Bibilhin ko lahat. 5,000. Eto. 5,000. Masyado namang mababa yata. Eto. Boss Wang, 10,000. 10,000. Pwede ba? Hanggang 6,000 lang. Mahalaga ang oras ko. Kung hindi pwede, kalimutan na lang natin. Kuya, 6,000, hindi na masama iyon. Mas mataas ito kumpara sa ibinigay noong huli. Umalis ka dyan. Sigurado na. Tignan mo ang reaksyon nila. Ang 6,000 siguro ang pinakamababang presyong kaya nila. Hanggat hindi ako nagpapahalata, ang yaman na nagkakahalaga ng milyon. Akin na ito. Boss Wang, hintayin mo muna. Mayroon pa akong 2 piraso. Mga natatagong kayamanan. Hintayin mong makita mo. Pag-usapan natin ulit. Hindi pa naman huli, di ba? Maaari ba na may maganda pa sa kamay nitong 2? Ito ay ang Jade Ruyi ng Hangwu era ng Dinastiyang Ming ay may halaga na 3 bilyon. Ang 90 Dragon Gold Seal na ipinagkaloob ng Dinastiyang Ming may halagang 5 bilyon. Pupunta ako. Ito pala'y kay Emperor Zhou Yuanzhang ng Dinastiyang Ming. Ipinagkaloob sa mga bayani na nagtatag ng kaharian. Ang 90 Dragon Gold Seal. At ang Jade Ruyi na ibinigay kay Empress Ma. Hangwu Jade Ruyi. Ang dalawang ito ay mga pambansang yaman na antep. Pinagsama, may halaga silang 8 bilyon. Kapag dinala sa auction house, tiyak na maibibenta ito sa halagang higit sa 10 bilyon. Ano sa tingin mo, Boss Wang? Ang itsura nito, ang tekstura nito, 10,000. Tiyak na sulit. Nawala sa kontrol. Ang ekspresyon ko, hindi ko pa rin lubos na nakontrol. Pero ayos lang. Ang dalawang mangmang na ito ay tiyak na hindi alam. Ang dalawang bagay na ito, tunay na pinagmulan at halaga. Iniisip lamang nila na ito ay magaganda pero peke. Niloloko nila ako. Basta manatili akong kalmado, makakahanap ako ng malaking pagkakataon. Ang mga bagay na ito ay tunay na maganda. Pero, bawat isa ay 10,000. Mas mabuti pang itago ninyo ito bilang mana. Boss Wang, hindi nyo ba magustuhan ito? Pero, bawat isa ay 10,000. Mas mabuti pang itago ninyo ito bilang mana. Boss Wang, hindi ninyo ito nagugustuhan. Bakit, Boss Wang? Ito ay magandang bagay. Sulit na sulit ang 10,000. Boss Wang, niloloko mo ba kami? Ikaw, pangalawa, tumahimik ka. Kayo. Napakahalaga ng oras ko. Wala akong oras para pumunta dito sa inyo. Boss Wang, huwag mo siyang sabayan. Hindi maayos ang pag-iisip niya. Sabihin mo sa akin, bakit hindi mo ito nagustuhan? Maganda naman ang itsura ng bagay na ito. Pero huwag ninyong kalimutan. Isa akong may-ari ng restaurant. Ang pagbili ng mga bagay na ito ay magiging dekorasyon lang. Ang jade na ito, medyo pwede pa. Maaaring magpaganda ng harapan. Pero itong selyo, napakakintab ng ginto. Masyadong karaniwan. Hindi bagay ipakita. Ito. Pero, dumating ako dito ngayon, nang may sinseridad. Ang mga bagay na ito, gusto ko silang lahat. 1,000 lang lahat. Ito ang aking huling presyo. 1,000. Ikaw, ito. Ang layo naman ito. Ito, kapatid. Sabi ko nga, ang nakuha ito ni tatay sa libingan. Kayo, magkapatid. Mag-usap pa kayong mabuti. Pupunta muna ako sa banyo.
Kuya. Bakit mo ako sinipa? Sinipa ka. Gusto ko pang ang sipin ka ng todo. Ang tungkol sa pagnanakaw ng libingan na ito. Pwede ba itong basta-basta pag-usapan? Nag-alok ng 10,000. Sobrang lugi naman. Hindi ito. Hindi ibebenta. Kapag hindi mo ito ibinenta, saan ka kukuha ng pera para sa kasal mo? Malalaglag ba yan mula sa langit? Sinasabi ko sa'yo. Mamaya, huwag kang magsalita ni isang salita. Ako na ang kakausap sa kanya. Narinig mo ba? Naiintindihan? Oo. Ano na ang napag-usapan ninyo ng kapatid mo? Kung ibebenta nyo, bibilangin ko na ang pera ngayon. Kung hindi nyo ibebenta, aalis na ako ngayon. Uy, ano ba? Ano ba? Ganito na lang, Boss Wang. Hindi rin madali sa magkapatid na umalis at pumunta rito. Dagdagan nyo naman, sige na. Ganito na lang. Sa susunod kami ng kapatid ko. Kapag may maganda ulit kaming produkto, ikaw agad ang maiisip namin. Ay nako, mukhang hindi rin talaga madali para sa inyo. Ganito na lang. Ay dadagdag ko pa ang 3,000 para makabuo ng 13,000. Ito na talaga. Dahil mahirap ang pinagdaanan ninyo. Ni isang sentimo, hindi na madadagdagan. Sige, ayos na. 13,000. Kasunduan, tapos na. Naging pambansang yaman na halaga ay 8 bilyong piso. Nasa kamay na ang 13,000. Sa wakas, nakuha na rin. Gusto niyo ba ng cash? O magbabayad gamit ang mobile? Cash. 先进。Heto ang 10,000. Pakibilang. Sige, mabuti. Walang mali sa pera, Boss Wang. Ganito na lang, dagdagan ko pa ng 200. Parang binili ko na rin ang bag mo. Wow, napakagalante mo talaga, Boss Wang. Ang kwartong ito ay para sa inyo hanggang tanghali bukas. Dito muna kayo magpahinga. Kami ng kapatid ko ay aalis na muna. Ingat kayo. Yumaman na tayo. Mas lalong yumaman. Ingat kayo. Yumaman na tayo. Mas lalong yumaman. Ang porselana mula Yuan Dynasty na bordado ay nagkakahalaga ng 3 milyon. Ang snuff bottle mula Qing Dynasty ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Ang Jade Ruyi mula Ming Dynasty Hongwu era, nagkakahalaga ito ng 3 bilyon. Ang gintong selyo mula Ming Dynasty na ibinigay ng Emperor ay nagkakahalaga ng 5 bilyon. Sa ngayon, hindi naman ako nagkukulang sa pera, kaya hindi kinakailangang madaliin ang ipabenta sa auction para gawing pera. Ang agarang kailangang gawin ay itago ang mga bagay na ito sa isang ligtas at mapagkakatiwalaang lugar upang maiwasan ang anumang aberya. Si Chen Wan ng Jubaojai, sa larangan ng Anti-Gong Collection, ay nasa pinakamataas na antas. At kilala rin siya bilang maaasahan. Ang mga bagay na ito ay ilagay sa kanya. Karaniwang walang magiging problema. Huwag nang patagilin pa. Punta na tayo ngayon. Ay, ano ang gagawin natin dito? Guro Chen, anong nangyari? Bakit ka humihinga ng mabigat? Ay, Ziu Yuan, halika, halika. Maupo ka na dali, maupo ka na. Xiao Xiao,
Kunin mo ang espesyal kong tsaa. Sige, napaka-hospitable mo. Ay, nakikita ko kang mukhang may mabigat na problema. May nangyari ba? Ay, huwag mo nang tanungin. Isang kilalang tao sa internasyonal. Eksperto sa pag-a-appraisyon ng mga bagay na mahalaga. Piniling pumunta sa aking treasure garden para bisitahin at makipagpalitan ng kaalaman. Pero dito sa tindahan ko, konti lang ang mga pangunahing bagay na meron ako dito. Baka hindi pa magustuhan ng tao. Ay, iniisip ko, saan kaya ako makakakuha ng malalaking klase ng mga bagay? Kung hindi, baka hindi nila ito magustuhan. Mawawala ang tingin nila sa akin. Saan ko ilalagay ang mukha ko? Tungkol lang pala dito. Akala ko kung ano na. Guru Chen, huwag na po kayong mag-alala. Dahil nandito na ako, hindi na kayo dapat mag-alala. Ziyu Yuan, ikaw ba? May nakita ka na namang magagandang bagay. Ayusin ang landas. Alam ko ang intensyon mo. Natanggap ko ito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi karaniwang tao ang usapan. Isa o dalawang bagay lang. Ang mga tao talaga ay, hindi ito pinapahalagahan. Tamang-tama, kung matutulungan ko siyang malampasan ang suliraning ito. Kung ilalagay ko ang mga yaman ko sa kanya, tiyak na ituturing na itong parang Diyos at aalagaan. Talagang walang kahinaan. Hindi sapat ang dalawa. Paano naman itong isang bag? Ikaw. Paano naman itong isang bag? Ito ay Ming Dynasty Blue and White Porcelain na may disenyo ng plum blossom. Ito ay Yuan Dynasty Longquan Celadon Ink Wash. 龙泉摇笔写。 Diyos ko, ito ang Tang Dynasty Tricolored Ceramic Horse. Ang mga ito, bawat isa ay tunay na likha. Ayusin ang landas. Ikaw ba ito? Sino ang pinagkalkalan mo ng libingan ng kanyang mga ninuno? Ginoo Chen, ang pinagmulan ng mga bagay na ito, huwag mo nang itanong pa. Sabihin mo lang na, ang mga bagay na ito, matutulungan ka ba nitong malampasan ang suliranin? Oo, talagang makakatulong ito. Sa pagkakaroon ng mga ito, huwag mo nang banggitin ang isang treasure appraiser. Kahit isang grupo pa ang dumating. Ang lugar kong kayamanan, ay talaga namang kahanga-hanga. Ayos yan. Isa lang ang hinihiling ko. Sabihin mo, ang koleksyon ng mga bagay na ito, pakiingatan mo ng maayos. Huwag kang mag-alala. Gagamitin ko ang matanda kong buhay bilang garantiya. Agad-agad ako. Ilalagay ko ito sa pinakaloob ng aking ligtas na imbakan. Ay! Master Chen, huwag kang magmadali. Mayroon pang ibang bagay. Tingnan mo, ito. Ito. Tingnan, ito ay... Ito ay... Diyos ko. Totoo bang ito ay kayamanan mula pa sa panahon ng Emperador Hangwu? Napakahanga. Ziyu Yuan, saan mo nakuha ang ganitong klaseng kayamanan? Chen Dashi, huwag mo nang tanungin kung saan ito galing. Siguraduhin mo na lang ang pagiging tunay nito. Pakibantayan mong mabuti ang mga bagay na ito. Ziyu Yuan, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ang dalawang bagay na ito ay bukod sa atin. Hindi pwedeng hawakan ng iba. Ipinapangako ko ito gamit ang aking buhay. O sige, Itay, ang inyong tsaa. Ziyu Yuan, ano sa tingin mo? Maganda ba ang anak kong babae? Si Miss Chen ay napakaganda. Itay, ano ba ang sinasabi ninyo? Ziyu Yuan, ngayon, formal kitang ipakikilala.
Ito ang aking anak na babae, Shen Xiaoxiao. Kakagraduate lang at wala pang kasintahan. Nahulog na ba ang loob mo? Ito ang aking anak na babae, Shen Xiaoxiao. Kakagraduate lang at wala pang kasintahan. Nahulog na ba ang loob mo? Shen Dashi, ang paraan ninyo ng pagpapakilala, parang nagtutulak ng pag-aasawa. Bakit? Hindi ba pasado sa iyo ang anak ko? Itay, sige na, tama na. Hindi ko nasasabihin pa. Ilalagay ko muna ang mga kayamanang ito sa bodega. Kayong mga kabataan na magkwentuhan na lang. Mag-usap kayo, mag-usap kayo. Kamusta? Ako si Wang Ziyuan. Tawagin mo na lang akong Xiaoxiao. Madalas ka banggitin ng papa ko. Sabi niya ang iyong mata para sa detalye ay mas mahusay kaysa kanya. Hindi naman siguro. Sa totoo lang, hindi naman gaanong mahusay. Pasensya na. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello. Ano? Ang kristal na hinahanap ko ay natagpuan na. Pasensya na. Sasagutin ko lang ang tawag. Hello. Ano? Ang kristal na hinahanap ko ay natagpuan na. Nasaan siya? Ginoo Zhu. Ang tao ay tinatawag na Yanwen. Isa siya sa kilalang kolektor dito sa lungsod. Nakatira siya sa kalye numero 5, bahay 12. Sa kanyang kamay, tiyak na mayroong ang kristal na inilarawan mo. Alam ko na. Salamat, Manager Wang. Pupunta na ako ngayon. Pero, kailangang paalala ko lang sa iyo. Medyo kakaiba ang ugali ni Yanwen. At mahirap siyang pakisamahan. Kahit na mahirap siyang pakisamahan, kailangang makuha ang kristal na ito. Miss Chen, may kailangan lang akong asikasuhin. Kailangan ko itong ayusin agad. Pupunta ka ba kay Yanwen? Kilala mo siya. Si Yanwen ay matalik na kaibigan ng papa ko. Tinatawag namin siyang Uncle Yan. Napakaganda niyan. Napakahalaga ng kristal na ito para sa akin. Kailangan ko itong makuha. Gusto kong makuha ang kayamanan kay Yan Shushu. Pero hindi ito madaling gawin. Kahit hindi simple 8, kailangan ko pa rin itong makuha. Sige, ganito na lang. Sasamahan kita ngayong pupunta. Dahil sa pabor ko, siguradong hindi ka pahihirapan ni Yan Shushu. Dahil sa pabor ko, siguradong hindi ka pahihirapan ni Yan Shushu. Salamat talaga sa'yo. Walang anuman. Napakalaki ng naitulong mo sa aking ama. Nararapat lang na tulungan kita. Huwag na nating ipagpaliban pa. Umalis na tayo ngayon. Sige. Ang dalawang batang ito, napakabilis talagang umusad ng kanilang samahan. Wang Ziyuan, napakahusay mo. Paano ka pa nagkakaroon ng wala pang kasintahan? Marahil, hindi siguro ako mahusay makitungo sa tao. Sa tingin mo, maganda ba ako? Pwede ba akong maging kasintahan mo? Hindi ka ba nagbibiro? Bakit? Hindi ba ako pwede? Hindi. Oo, ngunit hindi rin. Nako, huwag mo na akong biroin. Hindi ako bagay sa'yo. Sige na, hindi na kita bibiroin. Naroon na sa unahan ang bahay ni Yan Shushu. Dadalhin kita doon. Mabuti. Nandyan lang sa unahan ang bahay ni Yan Shushu. Dadalhin kita doon. Sige. Kahit anong sabihin mo, hindi pwede. Yan Shushu. Sinabi ko nang hindi ibebenta. Hindi ibebenta. Pakiusap, umalis na po kayo. May bisita pa ako. Xiao, bakit ka maluwag ngayon? Dumalaw ka ba para makita ang matandang ito? Nasaan ang tatay mo? Bakit hindi ka niya sinamahan ngayon? Abala ang tatay ko sa tindahan. Dinala ko ang kaibigan ko upang bisitahin ka. Ito ay si Wang Ziyuan ang pangalan niya. Narinig ko, ikaw ang pinakamagaling dito sa lungsod. Bilang kolektor ng kristal, labis ang paghanga ko sa iyo. Gusto kong makita ang iyong mga koleksyon. Ginoong Yan, matagal ko na pong naririnig ang iyong pangalan. Ginoong Wang,
Dahil kaibigan ka ni Xiao Xiao, kaibigan din kita. Huwag na kayong tumayo dyan, pumasok na kayo. Napakaganda. Sa wakas, makikita ko na ang kristal na iyon. Dahil kaibigan ka ni Xiao Xiao, kaibigan din kita. Huwag na kayong tumayo dyan, pumasok na kayo. Napakaganda. Sa wakas, makikita ko na ang kristal na iyon. Ito ang aking higit dekadang pinaghirapan. Nandito lahat ng aking mga halagang yaman. Wang, tingnan mo na lang ng maluwag. Bagay, Brazilian Purple Amethyst. Halaga, 88,000 yuan. Bagay, Madagascar Pink Crystal. Halaga, 120,000 yuan. Bagay, Uruguayan Purple Amethyst Cluster. Halaga, 210,000 yuan. Hindi ito ang hinahanap ko. Ang kristal na hinahanap ko. Nasaan kaya ito? Ang kakaiba. Ang balita sa Feng Sheng Auction House. Lubos na mapagkakatiwalaan. Bakit wala ito dito? Ngunit, maaaring. Itinago kaya niya ang pinakamahalaga. Wang, kamusta? May nagustuhan ka ba? Kung gusto mo, pumili ka ng kahit isa. Sa kadahilanan kay Xiao Xiao, ibibigay ko sa'yo. Yan, Shushu. Nais ko lang magtanong. Lahat ba ng kristal ninyo dito? Ay narito lahat? Yan, Shushu. Nais ko lang magtanong. Lahat ba ng kristal ninyo dito? Ay narito lahat? Saktong tanong mo. Hindi lahat ito ang akin. Kamakailan lang. Isang gabing nakuha ko ang isang maliit na bagay. Medyo malamig sa pakiramdam. Talagang misteryoso. Ay, pinag-aralan ko ang kristal sa buong buhay ko. Pero hindi ko pa rin matukoy ang pinagmulan nito. Kaya hindi ko ito inilabas. Yan, Shushu. Hindi ko alam kung maaari ba akong magkaroon ng karangalan na makita ang kakaibang kristal na ito. Gusto mong makita? Yan, Shushu. Kunin mo na ito para mabuksan ang aming pananaw. Sobrang curious ako. Ikaw talaga, batang babae. Sige, dahil gusto niyong makita, ilalabas ko ito. Sandali lang. Ito na siya. Kristal na pampalakas, halaga max. Kapag isinama sa mata, makakakuha ka ng mga hindi inaasahang benepisyo. Ito na iyon. Sa wakas, nahanap ko na ang pangalawang kristal. Ito na yun. Pinatibayok na kristal ng item, hindi masukat ang halaga. Pagkatapos mabilis na pinagsama sa mata, makakakuha ka ng hindi inaasahang benepisyo. Ito na talaga. Sa wakas, natagpuan ko ang pangalawang kristal. Ang lilang kristal na ito, hindi kilala ang pinagmulan. Pinaghihinalaan ko na ito ay mula sa ibang bansa. Sa loob ng ilang araw, pupunta ako sa Europa upang dumalo sa isang seminar. Plano kong dalhin ito. Hihilingin ko sa mga kaibigan sa ibang bansa na tulungan akong magsaliksik tungkol dito. Hindi maaari kung dadalhin niya ito sa ibang bansa. Mahirap na itong hanapin muli. Ngayon kailangan ko itong makuha. Tito yan, sandali lang. Ang kristal na ito, maaari ba ninyong ibenta sa akin? Ibenta sa iyo. Tito yan. Si Ziryuan ay kolektor din ng mga kristal. Tunay na gusto niya ito. Magbigay kayo ng presyo. Pinapangako kong hindi siya makikipagtawaran. Tama, Tito yan. Kahit magkano, handa akong magbayad. Xiao Wang, hindi pera ang problema dito. Ang halaga ng kristal na ito ay hindi masukat. Sa likod nito, baka mayroon pang nakatagong mahalagang kahalagahan sa kasaysayan. Hanggat hindi pa naipaliwanag, bago talakayin ang pinagmulan nito, hindi ko ito ipagbibili. Hindi ibebenta. Mukhang kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Siyempre, ang mga patakaran ay hindi nagbabago. Pero ang mga tao ay nakakapag-adjust. Ang sinasabi ko lang ay ang halaga nito. Maaaring hindi masukat. Dahil gusto mo naman ito ng buong puso. Kung gusto mo itong makuha, magkano ang kaya mong ibigay? Siyempre, ang mga patakaran ay hindi nagbabago. Pero ang mga tao ay nakakapag-adjust. Ang sinasabi ko lang ay ang halaga nito. Maaaring hindi masukat.
Dahil gusto mo naman ito ng buong puso. Kung gusto mo itong makuha, magkano ang kaya mong ibigay? Tito Yan, ano ang tingin ninyo? Sa kristal na ito, magkano ang presyo na dapat? Ang kristal na ito ang pinakakakaibang nakita ko sa buong buhay ko. Napaka-misteryoso nito. Ang kahalagahan nito sa hinaharap ay hindi masukat. Dahil alam kong gusto mo ito ng buong puso. 5 milyon, walang bawas. 5 milyon. Akala ko 5 bilyon. Ang mura naman ito. Dapat ba mas mataas pa ang sinabi ko? Bata pa itong lalaki. 5 milyon para sa kanya. Maaaring hindi maliit na halaga. Siyempre, kung tingin mo masyadong mataas ang presyo. Para kay Xiao Xiao na lang. 4 na milyon. Hindi na pwedeng mas mababa pa. Kapag mas mababa pa, hindi ko na talaga ito ibebenta. Hindi. Tito Yan, 5 milyon. Ang isang maginoo ay hindi aagawin ang hilig ng iba. Dahil ang kristal na ito ay iyong natatanging koleksyon. 5 milyon ay parang nakalamang ako. Tito Yan, nailipat ko na sa iyo. Suriin mo ang account. Galing mo bata. Talagang may lakas ng loob ka. Ngayon, iyon na ito. Ang galing, nakuha na rin sa wakas. Xiao Xiao, isama mo si Little Wang para mag-ikot pa. Pupunta muna ako sa banyo. Sige. Ayos ka. Hindi ka man lang tumurap. Gumastos ka ng 5 milyon para sa batong ito. Talagang iba ka. Ayos ka. Hindi ka man lang tumurap. Gumastos ka ng 5 milyon para sa batong ito. Talagang iba ka. Paano? Ito ba ang gusto mo? Oo, ito mismo. Ang 5 milyon para dito ay hindi. Kanina, kung hindi mo ako pinigilan, tatawarin ko sana. Hindi ba't magmumukhang masama iyon? Hindi ko akalain. Iniisip mo pala ako ng ganito. Kaya naman, si Ginoong Wang na dakilang kolektor. Ano ang plano mo? Pasalamatan mo ako ng maayos. Itong dakilang tagapagtagumpay. Paano kita pasasalamatan? Hindi ako ganoon kadaling. Maging kontento. Ganito na lang. Hintayin ang bukas. Iisipin ko muna bago kita sabihan. Sige, walang problema. Ang laki ng tulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kahit ano ang hiling. Basta magagawa ko. Hindi ko tatanggihan. Sige, sinabi mo yan. Kapag dumating na ang panahon, hindi na ako magpapakabait sa'yo. Hindi maaga ang oras. Kumain ka muna dito bago umalis. Ubo. Sige, magpatuloy kayo. Magpatuloy sa pag-uusap. Pupunta lang ako sa kusina. Papaghahandain ko sila. Hindi maaga ang oras. Kumain ka muna dito bago umalis. Ubo. Sige, magpatuloy kayo. Magpatuloy sa pag-uusap. Pupunta lang ako sa kusina. Papaghahandain ko sila. Tito Yan. Hindi tulad ng iniisip mo. Nag-uusap lang kami tungkol sa kristal. Puso. Alam ko. Mga kabataan nga naman. Yan, may mga parehas na interes. Normal lang yan. Nasa ganitong oras na. Kumain ka muna rito ng simpleng pagkain bago ka umalis. Magpapahanda ako ng ilang masasarap na putahe sa kusina. Tito Yan, may kailangan pa akong asikasuhin. Hindi na kita gagambalain. Ganun ba? Sige, mabuti na lang. Hindi ko na kayo pipigilan. Ihahatid ko na lang kayo. Tito Yan, huwag na kayong mag-abala. Tito Yan, Polem, mag-ingat kayo sa daan ha. Xiao Wang, bumisita ka rito kapag may oras ka. Kailangan kong umuwi agad at maayos na pag-aralan ito. Ano nga ba ang sikreto ng kristal na ito? Tama nga pala. May kailangan pa akong gawin. Mauna na muna ako. Sige. Hoy, huwag mong kalimutan. May utang ka pang isang kondisyon sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan. Hoy, huwag mong kalimutan. May utang ka pang isang kondisyon sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko makakalimutan.
Ang pinatibayok na kristal ng item ay may hindi masukat na halaga. Kapag mabilis na pinagsama ito sa iyong mata, makakakuha ka ng hindi inaasahang benepisyo. Pinatibayok na kristal ng item. Mabilis na pinagsama sa mata. Pero ito ba? Paano ko ito mabilis na ipagsasama sa mata? Hindi kaya. Gusto nyo ba talagang ipasok ko ito sa mata? Hindi. Napakadelikado naman ito. Imposible. Siguradong may ibang paraan pa. Ganito na ba ito mabilis na pinagsama? Ito ang buto sa kamay ko. Ang aking mata ng pagsisiyasat. Umangat ito sa pagtingin sa pamamagitan ng mga bagay. Ang aking mata ng pagsisiyasat. Umangat ito sa pagtingin sa pamamagitan ng mga bagay. Ang mata ng pagsisiyasat na na-upgrade ay naging pagtingin sa pamamagitan ng mga bagay. Kaya nitong makita ang lahat ng ito sa pagsusuri ng yaman at paghahanap ng yaman. Sa landas na ito, wala nang sino mang makakalaban sa akin. Ganito na kalate. Sino ito? Hi! Ito pala ang bahay mo. Hindi masama, medyo malinis. Paano ka napunta rito? Di ba nangako ka kanina na kahit anong kondisyon ay pwede? Ang kondisyon ko ay, samahan mo ako ngayong gabi. Seryoso ka ba talaga? Ano sa tingin mo? A56666. Kusho Junyo Oriental. Ang pagpapakita ng pagsisiyasat ay nagpakita na isa siyang ordinaryong tao. Isang ordinaryong tao. Naglakas loob siyang tanggihan ako ng 2 beses. Wang Ziyuan. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong ikaw ay magiging akin. Hindi yata tama ito. Parang hindi tama. Kalimutan na lang. Sabi mo lahat ng kondisyon ay pwede. Bakit itong simpleng kondisyon na ito ay hindi mo maibigay sa akin? May babae pala sa kwarto. Hindi pwede. Ang isang talento tulad ni Wang Ziyuan ay dapat lang na mapunta sa akin. Walang sino man ang dapat makipag-agawan sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Hindi pwede. Si Wang Ziyuan na may ganyang talento ay para sa akin lamang. Walang sino mang pwedeng agawin siya sa akin. Ano ang ginagawa ninyo? Yushen, bakit bigla kang dumating? Ate Sia, bakit nandito ka? Xiao Xiao, ano ang ginagawa ninyo? Ate Sia, sa totoo lang ito ay... Hayaan mo na lang akong magsalita. Ganito ang sitwasyon. Ang kondisyon na iyon mula kaninang umaga. Ipinilit niyang tuparin ko ito ngayon. Isang dalagang babae. Hindi ito tama. Ang kondisyon na iyon ay walang bisa. Sige. Hindi pwede. Ang kondisyon na iyon ay walang bisa. Sige. Hindi pwede. Totoong gusto ko si Ziyuan. Suportado rin ito ng tatay ko. Kami ng dalawa ay para sa isa't isa. Ate Sia, huwag mo kaming tigilan. Pumayag rin si Master Chen.
Sa totoo lang, natagpuan ni Xiao Xiao ang mahal niya. Dapat masaya ako. Pero bakit parang ang sakit ng puso ko? Parang ang pinakamahalagang bagay sa akin ay inagaw na. Maaari kayang ako, Ate Sia, pakiusap, pumayag ka na. Kahit na ganun, hindi pa rin pwede. Dahil gusto ko rin siya. Ano? Paumanhin, hindi ko maaring isalin ang pangalang Chino na ito dahil walang karampatang Tagalog na salin para dito. Karaniwang anumang bagay, palagi kitang pinapabayaan. Pero tungkol sa bagay na ito, ayoko magpatalo. Hindi pwede. Seryoso akong gusto si Ziyu Yuan. Sobra rin naming sinusuportahan ng papa ko. Ang pagiging magkasama namin. Ate Sia, huwag mo na kaming pigilan. Pumayag na rin si Master Chen. Sa normal na sitwasyon, natagpuan ni Xiao Xiao ang taong mahal niya. Dapat akong masaya. Pero bakit ang sakit sa puso ko? Parang ang pinakamahalagang bagay ay nawala sa akin. Kaya ba ako? Ate Sia, pakisagot mo na lang ako. Hindi rin pwede iyon. Dahil gusto ko rin siya. Anong bagay? Xiao Xiao, karaniwang anumang bagay. Palagi kitang pinapabayaan. Pero tungkol sa bagay na ito, ayoko magpatalo. Ate Sia, ikaw, gusto mo rin si Ziyu Siang? Oo. Ang ganda nun. Pwede tayong magsama. Magsama. Paano magsama? Ang kapal naman. Pinupuwersa niyo ako ng dalawa. Mamaya sa account mo, malalagyan ng 10 bilyon. Bilang kabayaran. Sa mga susunod na buwan, meron ding 10 bilyon. 10 bilyon. Bawat buwan meron. Parang posible naman. Ate Sia, huwag mo na siyang pansinin. Yung mga nanliligaw sa'yo, nakapila na mula dito hanggang France. Ang laki na nang nakuha niya, nagpapanggap pa. Ano bang magagawa ko kung gusto ko talaga siya? So ganito, ako pa pala ang nakinabang sa inyo. Ziyu Yuan, sa susunod na araw, bibilhin ko ang Fengsheng Auction House. Ibibigay ko sa'yo bilang regalo. Grabe, Fengsheng Auction House. Kung magiging akin ito, ang mayari ng Fengsheng Auction House, mas madali na sa hinaharap magbenta ng mga yaman, pati sa paghahanap ng mga ganong, espesyal na kristal na may enerhiya, mas magiging hawaan talaga. Gusto mo ba? Kung ayaw mo, edi wag na lang. Gusto ko, gusto ko. Qing Dynasty na Jade Hairpin ni Emperor Qianlong. 3 bilyon. Wala na bang mas mataas pa? 3 bilyon, unang tawag. 还有金家吗？3个元，这价格，这价格，这谁出的钱？今天可是开了。3 bilyon para sa isang hairpin. Sobrang uwa naman yan. Lagpas na yan ang sobra sa tunay na halaga nito. Oo nga, hindi ko kayang bilhin. Ibigay na lang natin sa iba. Isang taon na. Sa buong mundo ng pagpapahalaga sa mga yaman. Lahat pinupuri si Wang Ziyu Yuan. Sinasabi nilang siya ang haligi ng kabundukan. Binigyan pa siya ng palayaw. Tinawag siyang Diyos ng isang sulyap. Sinasabi nilang kailangan lang niyang sulyapan. At malalaman kaagad ang totoo o peke. Hindi kailanman siya malalampasan ng mga susunod. Boss Jin, kumpara sa inyo. Ano siya kumpara sa inyo? Sa ngayon, gumamit lang ako ng ilang dosenang piso para sa peking luma na hairpin. Sa kanyang auction, naibenta ito sa presyong 3 bilyong piso. Hintayin nyo, ibubunyag ko ito sa publiko. Ang auction ng Fengsheng na ito, pati siya, si Wang Ziyu Yuan. Ang buong industriya ay pagtatawanan sila. Boss Jin, napakataas ng estado ninyo. Pagdating ng oras, sasamahan ninyo ang kanyang reputasyon. Diretsong magtatagumpay kayo. 3 bilyong piso, pangalawang beses.
3 bilyong piso, pangatlong beses. Nabenta. 恭喜呀！这让他买。 Ang bagay na ito ay, maghintay muna. 3 bilyong piso, pangalawang beses. 3 bilyong piso, pangatlong beses. Nabenta. 恭喜呀！这让他买。 Ang bagay na ito ay, maghintay muna. 这谁呀？门呼嚓谁来了？谁啊？ Diyos ko, siya si Wang Ziyuan. Ang haligi ng mundo ng pagsusuri ng alahas. Wang Ziyuan. Bakit siya narito? Narinig ko na ang mga auction na mababa sa 10 bilyong piso. Ni hindi niya sulyapan ang mga iyon. Oo nga. Ito ang tinatawag na Diyos ng isang sulyap. Si Wang Ziyuan ba ito? Talagang kakaiba ang kanyang presensya. Ang dalawang babae sa tabi niya ay napakaganda. Hindi ba yun si President Xia ng Xia Group? Diyos ko. Nakakainis. Bakit si Wang Ziyuan dumating sa ganitong oras? Boss Jin, anong gagawin natin? Hindi kaya nahalata na niya? Bakit ka natataranta? Baka dumaan lang siya. Siguro nandito siya para batiin tayo. Sa sobrang taas ng presyong 300 milyon. Sakto lang. Sa harapan niya mismo. Ibulgar na peke ito. Sirain ang reputasyon ni Wang Ziyuan. Ang epekto. Hindi ba mas maganda yon? Ginoong Wang, sasabihin ko sa inyo ang sitwasyon. Mga ginoo at ginang, susunod, inaanyayahan namin ang aming Feng Sheng Auction House, ang tunay na mayari, si Ginoong Wang Ziyuan, para magsalita ng ilang salita para sa inyo. Mga kababayan, ako si Wang Ziyuan. Sa auction na ito, mukhang may peke tayong naihalo. Mga kababayan, ako si Wang Ziyuan. Sa auction na ito, mukhang may peke tayong naihalo. Ang Feng Sheng Auction House ay umamin na nagbebenta sila ng peke. Ito ay personal na inamin. Paano maaaring maging peke pa ito? Sirain niya ba ang sariling reputasyon? Hindi ako naniniwala. Wang Ziyuan, nasisiraan ka na ba ng bait? Para lang makapaglayo ng kaugnayan. Ang lakas ng loob mong umamin ng publiko. Parang sinampan mo ang sarili mo. Mga ginoo at binibini. Ang hairpan na ito na nagkakahalaga ng 3 bilyon. Talagang peke ito. Nabasag ito. Totoo. Nahulog nga ito. Dahil sinabi ng mata ng Diyos na peke ito. Siguradong peke nga ito. Tunay na kahanga-hanga si Mr. Wang. Walang puwang ang kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit ito peke, hindi dahil sa aming Feng Sheng Auction House. Hindi dahil sa kami ay kulang sa galing. Ngunit dahil sa loob ng aming samahan. May lumitaw na isang traidor. Manager Wang. Tama ba ang sinabi ko? Manager Wang. Tama ba ang sinabi ko? Nagkamali po ako, Chief Wang. Saglit lamang akong nadala ng tukso. Pakiusap, patawarin mo ako, Chief Wang. Huli na. At para sa nakaupo doon, ang Mr. Jin na iyon. Sa tingin ko, may tatawag sa iyo mamaya. Anak na Suwail, ano bang ginawa mo sa labas? Ang pamilya nating Jin, lubos na tayong nawalan. Nagkamali ako. Hindi ko sana ginulo si Wang Ziyuan. Ayos na, mga kaibigan. Dito na nagtatapos ang palabas na ito. Upang mabawi ang pagkagulat ninyong lahat ngayong araw. Ang aming Feng Sheng Auction House ay may inihanda para sa bawat panauhin. Isang munting regalo bilang kabayaran. Ang galing ni Ginoong Wang.
我也觉得。就是说， Uy, saan ka pupunta? Ikaw na ngayon ang malaking tao sa buffet. Ang sikat na personalidad. Gusto mo kaming iwanan dalawa? Hindi ah, paano naman mangyayari iyon? Gusto ko lang maglakad-lakad doon. 溜达溜达。 Maglakad-lakad para saan? Uy, Ginoong Zhao. Ano? Nanganak na naman ang aso mo. Iniimbitahan mo akong magpunta sa selebrasyon ng isang buwang gulang. Sige, 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 sige. Pupunta ako agad. Hindi na pwede. Ginoong Zhao. Maghanda ng selebrasyon para sa isang buwang gulang. Kailangan ko nang pumunta ngayon. Xiao Xiao, bilisan mo. Pigilan mo siya.